Kupang na sa pagtatrabaho para makatapos ako ng pag-aaral. I graduated from Letran, engineering ko ang aking kurso. Kasi umaasa ng aking pamilya pag ako daw naging engineer, yayaman na daw kami. Kaya niyo po sa probinsya. Yes. Naging engineer po ako, hindi naman kami yung mga. Talaga may ibang plano ang Panginoon. Yes. Nagkita kami na to, hindi ko siya kinala personal. Church mate pa na kami. Dito, wala kaming personal na kilala. Ang kilala ko lang, yung thesis ko, kapag meeting, and the rest of you, hindi na namin kilala. Kaya talaga huwag kang magtataka sa dinami-dami ng kaibigan mo, bakit ikaw kinibitan niya? Hindi na gusto yung 1906 mo. Dahil maliit yun para yumaman siya. Ang gusto niya, maging katuwang ka niya sa pagbabago ng buhay niyo. Yes. So, dahil ko sa business na to, ayan ang aking makina. Maganda yung aking makina, kaya lang mong manti-mantika ang itsura. Ang init ng kwarto. Ang papa ng isang bigyan. Ang anak ko, pag iising sa umaga, laging may gasgas ang braso. Bakit? Kasi nagagasgas doon sa gilid ka ng pader. Kasi ng aming kwarto, kasi single wall. May nakalabas na baka. Ang sakit ng dibdib ko bilang ako. Hindi ko mabigyan ng komportableng tulog malang ang aming pamilya. Yun at isa sa pinakapangarap ko, mabigyan ng komportableng tulog ang aming pamilya. For the story short, yan ang yung bahay na yun. This is not yung country house. Bayan utang na loob talaga sa pamilya ng aming nasa. Alam niyo, ang ginawa yung bahay na yan, talagang unang-una kong pinagawa, doorbell. Sa pag bata ko magkaroon ng doorbell ng gate ng bahay. Diba? Pag nakakita ka ng bahay na may doorbell, ang ginagawa mo? Pinipigil mo agad mo. Alam niyo, kahit saan magpunta, bago ako pumunta sa bahay na yan, nagdo-doorbell muna ako. Bakit? Pag narinig ko yung tunog ng doorbell, nare-remind ako kung saan ako nagsimula. Okay? So, kaya yun yung bahay na pinagawa para sa pamilya. Wow. Yan yung grasya ng Panginoon. Next. Yung dating bahay namin, pwede mong ipasok sa loob ng bahay. Kaya na aming pamilya sa inyo yan. Kasi ang pangarap, gano'n mang kalaki, gano'n mang kahirap matupad, ang pangarap, natutupad, ipaglalaban mo. Amen. Yan. Sige, diretso na natin. Leadership training. I am victorious. Sabihin nyo nga po sarili nyo, I am victorious. I am victorious. Hanga-hanga kami mata sa respeto namin yung Tony Merlis sa mga OFW. Why? Sa dami ng istorya na narinig namin, bata pa kami, talaga matatapang ang OFW. Sabi ng isang kaibigan mo OFW sa Saudi, sabi niya pa rin, Joven, hindi mo alam ang salitang homesickness hanggat hindi mo nararanasan. Yung magpapasko daw sila, nakatitig siya sa isang tama? Mas ma-imagine mo na puputo ka na sa Pilipinas, ikaw na doon. Tapos sa picture na pinapakita mo, lagi masaya. Hindi ka naman pwede magpakita ng picture sa pamilya mo na nakikita. Masaya, pinapatray na buhay ng mga OFW. Pag deep inside you, ibang-iba na yung deep inside. But, ito yung sinasabi natin. Isa sa pinakamatatapang na grupo ng tao o Pilipino, mga OFW. Palapakan yun. Nakalagay po dyan, it is our birthright to win and succeed in life. Ang sabi natin dito, isa yung malaking karapatan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Next, pakibasa. We are God's masterpiece. We are His ultimate creation, and the power to succeed in life lies within us. That's true. Nakaupo dyan, tulad ninyo. Narinig ko ang mga nagsalita dito. Sasabihin ko sa sarili ko, may pagkasa ba? Yes. Kung nagawa nila, ito yung panutunan ko sa buhay ko. Kung may taong nakagawa ng isang namanghalang na bagay, o magandang buhay na buhay niyo, posibleng kaya ko rin yung bagay, tao lang din yun. Kung ano yung kaya nila, kaya ko yun. Alamin ko lang ang ano nila ginagawa yun. So mamaya, after the presentation, tanongin mo sa kanila. Ano na excited ko? Turuan mo ako. Paano ako magkakaroon? At hindi sila magdadalong isip na turuan kayo at isama kayo dito.
We are God's masterpiece. We are His ultimate creation, and the power